Si Tanfifi na aking kababata at kaklase ay pinakain ako ng biskwit. Pagkatapos kong kainin, namula ang aking mukha. Sinabi niyang pinulot lang niya yon sa sahig. Sabi ko, okay lang dahil ikaw naman ang nagpakain. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa silid-aralan. Namula ang kanyang mukha. Ako ang nanampal. Tanfifi. Isang mayamang prinsesa, sobrang yaman ng pamilya, tipong hindi mauubos kahit anong damit. At ako, si Chen Dingshan. Maayos naman ang pamilya ko. Dahil sa tatay ko, umaasa kami sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Itinuturing ding mayamang pamilya, ngunit kumpara sa pangunahing pamilya Tan, malayo-layo pa. Kami niya, itinuturing na magkaaway na magkababata. Nagkakasiraan sa isa't isa. Kapag hindi nagkikita, nagmimiss. Kung bakit kami naging magkaaway na magkababata. Lahat ito ay magsisimula sa tatay ko. Noong bata ang tatay ko, naging palaboy, walang pinag-aralan, naglalaro ng baril at patalim. Ang buhay niya dapat ay magsisimula sa hirap at magtatapos sa trahedya, pero hindi alam kung ano ang iniligtas niya sa nakaraang buhay. Hindi sinasadyang nailigtas niya ang tatay ni Tanfifi, simula noon ay umangat siya, umabot sa tugatog ng buhay. At dahil pinuno niya ang kanyang pagiging sunod-sunuran, hindi lang siya nakapag-asawa ng maganda at mataas ang pinag-aralan, kundi nagkaroon din ng napakahusay na anak na tulad ko. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kami naging magkababata ni Tanfifi. Kung bakit naman kami naging magkaaway. Dahil din sa tatay ko. Mas matanda ako ng 1 taon kay Tanfifi. Para maging kaklase ko siya, ipinagpaliban ng tatay ko ang pagpasok ko sa eskwela ng 1 taon. Talagang ipinagpaliban niya ng 1 taon. Araw-araw ay inuutusan niya akong isama siya sa paglalaro, alagaan, protektahan. Maging pinakamatalik niyang kaibigan. Nagsawa na ang tenga ko sa paulit-ulit pero hindi ko sinuway ang kalooban niya. Pero si Tanfifi ay mapagmatigas, pabago-bago, mahilig magalit at laging iniistorbo ako. Kahit mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Naging parang nakababatang kapatid ako. Sa bahay, sapat na ang tatay ko bilang sunod-sunuran dahil mahal din siya ng Tatay Tan. Parang dalawang panig ang pagsuyo pero ang anak niya ay hindi si Tatay Tan. Mahirap suyuin. Ang tatay ko mahirap ilarawan. Bumalik tayo sa usapan. Ang dahilan kung bakit kami naging lubos na magkaaway ni Tanfifi ay ang pangalan kong Chen Dingshan na ibinigay ng tatay ko. Gusto niya si Xu Dingshan. Iyon ang anak ni Xurengi, ang Haring Pingliao. May 3 asawa, ang pangatlo ay si Fan Lihua na may kakayahang maglipat ng bundok at dagat. Iyon si Xu Dingshan na nakakalipat ng bundok at dagat. Kaya pinangalanan niya akong Chen Dingshan. Siyempre, walang problema. Sino ba ang walang paboritong idolo? Walang masama sa pagpapangalan sa anak ng pangalan ng idolo. Ang mahalaga, noong 5 baitang. Minsan may medical check-up sa eskwela. Tapos na ang buong klase pero hindi pa ako tinatawag. Noon ko naalala na kanina ay may nurse na nagtatanong kung nasaan si Chen Xian, dumating na ba siya? Ako pala ang tinatawag. Kaya ang bansag na Chen Bengxin ay sumama sa akin mula elementarya hanggang high school. Simula noon, nagsimula akong magrebelde sa sinasabi ng tatay ko. Inutusan niya akong alagaan si Tanfifi, kaya araw-araw ko siyang inaapi. Inutusan niya akong maging mabuting kaibigan. Kaya ginawa ko siyang mortal na kaaway, tipong hindi mapigilan ng mga magulang. Pero, si Tanfifi ay isang prinsesa, pinalaking parang prinsesa. Hindi niya kayang tiisin ang aking pang-aapi. Bukod pa, sobra ang kanyang baon. Maraming asong ulol sa paligid niya na handang mawala ng dangal para sa pera, nagiging parang si Jiaxu. Lagi siyang tinutulungan ng masasamang payo laban sa akin. Sa totoo lang, kalaban ay isang paituwin na manlalaro. Hindi ko siya kayang labanan. Sa totoo lang, nagsisi din ako noon. Paano matatalo ng developing country ang VS? Pero ang palaso ay nakalabas na, walang dahilan para umatras. Mawawala na ang dangal ko. Pero hindi ko inaasahan na habang ganito kami. Lalong nagiging malapit ang aming relasyon, parang pandikit. Kakaiba, ganito ba siya kagusto makipaglaban sa akin? Pero sa pag-isip, sa loob at labas ng bahay, lahat ay sumusunod at nagmamahal sa kanya. Tanging ako lang ang nananampal, sumasagot, nagsasalita ng masama, at nagpapahirap sa kanya. Masamang tadhana. Noong unang taon ng high school, napagtanto ko na ang aking mga armas na simple ay tiyak na hindi matatalo ang mayayamang kapitalistang Amerikano na puno ng armor. Sa pag-aaral lamang ako makakagawa ng malaking pagbabalik, isang malaking buod sa panahon ng pag-aaral. Pagkatapos ng graduation, magkakahiwalay na kami. Malawak ang langit, hindi ako takot sa paghihiganti niya. Kaya nakipagpustahan ako sa kanya kung sino ang mas mataas ang marka sa college entrance exam. Pusta ay isang sports car na nagkakahalaga ng milyon. Noon ay kakalearn ko lang magmaneho, adik ako sa sasakyan, at matagal ko nang gusto ang kotseng iyon. Pero ang kuripot kong tatay ay tiyak na hindi bibili para sa akin, at kung bumili man, hindi niya papayagang gamitin ko. Kaya ako ay nagplano sa kanya. At dahil natatakot ako na hindi niya magamit ang ganoong kalaking pera, sinadya kong malaman ng kanyang pamilya ang aming pustahan. Si Tatay Tan ay bukas ang isip, sobrang sumusuporta sa aming pustahan. Kaya nagtago ako ng aking kakayahan habang nagsisikap.
Sa bawat practice exam, kinokontrol ko ang aking marka, mas mababa lang ng konti sa kanya. Nagbigay sa kanya ng 3 taon na parehong masaya at nerbiyos, at pinadepress ang tatay ko sa loob ng 3 taon. Pagkatapos suriin ang resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Nakita ko na nag-post si Tan Fifi sa social media. Nagpapasalamat siya sa mga guro sa kanilang masusing pagtuturo. Kung wala kayo, hindi ko makukuha ang aking 648. Ha, nagpapakarga ka ng prepaid card dito. Ako naman ay nag-post sa aking timeline, tanga talaga ako. Mali pa ang tanong na pinaliwanag ng guro ng 10 beses. Pagkatapos ay nag-attach ng chat record, ako, Guru Zhang. Nakuha na ang resulta. Kabuang puntos 747. 2 puntos ang ibinawa sa essay. 1 puntos ang ibinawa sa math. Advisor, sayang naman, dapat ay perpekto. Ako, mali ang huling fill in the blank. Advisor, Denny, alam ko ang tanong na yon. Sa totoo, maraming beses natin itong pinag-usapan. Hindi ka dapat nagkamali. Ako, naging pabaya. Serye ng umiiyak na emoji. Nagbilang ako ng 30 sa isip ko. Nang muling buksan ko ang feed ni Tan Fifi, nawala ang kanyang post. Hehe, kalaban mo ako. Talo ka ng 79 puntos. Haha, bahala na. Panalo ako, natalo siya. At talagang talo siya dahil natalo ko siya ng isang buong subject. Ang alkalde mismo ay pumunta sa bahay namin para ibigay sa akin ang bandila ng national top score. Habang siya ay umiiyak, masaya akong nag-apply para sa lisensya sa pagmamaneho. Kapag naisip ko ang araw ng pag-uulat sa paaralan, nagmamaneho ng isang sports car na nagkakahalaga ng milyon, dumaan sa harap ng maraming estudyante ng walang usok. Excited na excited ako. Matapos makuha ang lisensya, si Tatay Tan ay nagbigay sa akin ng isang Lamborghini na nagkakahalaga ng 10 milyon. Wow, isang kotse ay katumbas ng kabuang ari-arian ng pamilya ko. Talagang mapagbigay si Tatay Tan. Iniligtas ng tatay ko ang kanyang buhay, at ang tatay ko ay isang soccer, kaya mahal na mahal siya ni Tatay Tan. Kaya maganda ang relasyon ng dalawang pamilya. Tinatawag kong godfather at godmother ang kanyang mga magulang, at tinatawag din niya ang aking mga magulang na ganoon. Tuwing pista o okasyon, laging nasa hapagkainan nila ang pamilya ko. Kaya, bilang godfather, binigyan niya ako ng Lamborghini, wala akong masyadong bigat sa loob. Sa mahabang paghihintay, ang aking Lamborghini ay dumaan sa halos 1 buwan bago ko ito nakuha. Sa araw na yon, sobrang excited ako. Isa kamay na nagmamaneho, isinama si Tan Fifi sa paglibot at pagpapakuha ng litrato. Galit si Tan Fifi ng 2 buwan pero ngayon ay nagpaubaya na. Nag-selfie ako kasama ang Lamborghini. Pagkatapos, nag-post ako sa social media. Tinanong ko ang hanging tagsibol kung bakit ito umaalingaw-ngaw. Sinabi nito na dahil malakas ang makina ng aking Lamborghini. Tinanong ko muli ang Lamborghini. Bakit malakas ang makina mo, sabi nito? Ang beauty queen ng Peking University ay naghihintay sa akin. Tiningnan ko ang aking post. Napakaliwanag ng aking ngiti. Humarap sa dagat at sumigaw, kung may hangarin ang puso, bakit matakot sa mahaba at mahirap na daan? Chen Dingshan, karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Si Tan Fifi ay naapektuhan din pero biglang may naisip, binuksan ang kanyang phone. Tiningnan ang aking post, biglang nagtanong, dadalin mo ang kotse na ito sa paaralan. Mahigit 2,000 kilometro, baliw ka na, ipataw mo na lang. Tiningnan niya ako, nag-isip at nagtanong, huwag mong sabihin sa akin na ginugol mo ang ganitong pagsisikap para dalhin ang kotse. Para pumunta sa paaralan at manligaw, kung hindi, ano? Tiningnan ako ni Tan Fifi. Nag-utos, ihatid mo ako pa uwi. Wow, Tan Fifi, kailangan mo bang maging ganito ka-boring? Hindi pa ako nasisiyahan sa pagmamaneho ng kotse na ito, ayaw ko pang umuwi ng maaga. Binuksan niya ang pinto ngunit hindi agad sumakay. Sa halip, sinabi niya sa akin, kung ang pangarap ay masyadong maliwanag, kapag ito ay nasira, ang kawalan ng pag-asa ay magiging malalim. Anong ibig mong sabihin? Sinabi mo na ang daan ay mahaba at mahirap, kaya natural na dapat kang maghanda para sa pagkawasak ng kagandahan. Ang babaeng ito ay nakakainis. Nag-metaphor lang ako. Kung hindi mo gusto, pwede naman mag-dismiss ka lang, bakit kailangan mo pang maging diretsyo? Sumakay ako, pinaandar ang Lamborghini. Sa daan, wala akong sinabi sa kanya. Sa totoo lang, bilang isang mabuting kabataan, ayaw ko nang mang-asar sa kanya. Kung wala siya, saan ko makukuha ang minamahal kong Lamborghini? Siya ay isang napakabuting kapatid na babae. Ang tanging kakulangan ay ang kanyang ii at ii. Pumutok, biglang hinampas ako ni Tan Fifi sa ulo. Gusto mo bang mamatay? Nagmamaneho ako, galit kong sigaw. Sino ang nagsabi sa iyo na mang-insulto sa akin? Sa isip nilingon ko si Tan Fifi nang may pagkakasala, siya ay nagtaas ng kilay. Hindi ko na kailangan ang mabuting kapatid na ito. Kinabukasan nagising ako. Nakita kong nawala ang susi ng kotse, nawala ang kotse, at ang tatay at nanay ko ay wala rin. Tuwing tatawag, busy o may ginagawa. Nagpunta ako sa bahay ni Tan pero wala rin. Hanggang sa sumunod na gabi. Bumalik ang aking mga magulang. Galit na galit ako, ayaw ko kapag may gumagalaw ng gamit ko.
Inilapag ng tatay ko ang kanyang malaking braso sa balikat ko at sinabing may pag-aalala, Shanshan, makinig ka sa payo ng tatay. Masyado kang bata, hindi mo kayang hawakan ang kotse na ito. Tatay. Sarili kong kotse, bakit hindi ko kayang hawakan, hindi ba marunong ako magpiga ng gas? Hindi ka pa rin marunong magpreno? Sumuot ako sa ilalim ng braso niya at may pagmamatigas na sabi. Shanshan, ang ibig sabihin ng tatay mo ay bata ka pa at wala pang gaanong karanasan sa buhay. Masisilaw ka ng sasakyang ito at kapag pumasok ka na sa lipunan, hindi mo na makikita ng malinaw ang mundo. Tatay, kung makikita ko ba ng malinaw ang mundong ito sa hinaharap, hindi ko alam. Pero ngayon, kitang-kita kita, gusto mo lang mandaya ng sasakyan ko. Magda-drive mismo. Anong sinasabi mo? Ha? Ganyan ba ako sa paningin mo? Kailangan ko pang mandaya ng sasakyan ng anak ko. Kung gusto kong magmaneho, hindi ba ako pwedeng bumili para sa sarili ko? Huwag mong akalaing hindi ko alam kung ano ang ginawa ninyo kahapon at ngayon. Isinakay mo lang ang sasakyan ko at naglibot-libot, nagyayabang. Nang marinig ito ng nanay ko. Medyo nahiya at umalis na lang. Ha, inimbento ko lang yon. Inisip kong sadyain silang mali para may panalo ako, pero ngayong nakita ko ang reaksyon ng nanay ko. Puta, totoo pala. Maglibot gamit ang sasakyan ko, okay lang. Pero wag mo akong isama. Ang pangit ng mga sinasabi mo. Mandadaya ba ang tatay sa anak? Tatay mo ito, natatakot lang dahil wala kang karanasan. Kapag nagmaneho ka ng ganitong mamahaling sasakyan, mga mambobola lang ang lalapit sa iyo. Paano kung sa hinaharap, hindi ka marunong pumili ng totoong tao? Makinig ka sa tatay mo. Sobrang talino mo, hindi ko itinatanggi yan, pero anak. Talagang kulang ka pa sa emotional intelligence. Huwag kang mag-alala, hahanapan kita ng tamang lugar. Itatago ko ng maayos yan para sa'yo. Ibabalik ko kapag graduate ka na, garantisadong kasing bago noong binili mo. Nang makitang nakatingin ako sa nanay ko, hinila ako ng tatay ko at nagpatuloy. Ewan ko sa'yo, matandang demonyo, napakasama mo. Paulit-ulit mong sinasabing wala akong emotional intelligence. Kung wala nga, paano ako nakagawa ng sanaysay na 2 puntos lang ang kaltas? Inip na sabi ko sa kanya, magsabi ka na ng totoo. 2 araw na lang aalis na ako, ibabalik mo ba ang sasakyan? Hindi. Talagang hindi ko maibibigay ang sasakyan. Sabi ng eksperto, bata ka pa. Hindi mo kayang hawakan ang sasakyang ito. Kung dadalhin mo sa school, malayo ang pamilya mo. Mga taong may masamang intensyon ang lalapit sa iyo. Paano kung may mangyaring pagnanakaw, pananakit o kidnapping? Kaya ang sasakyang ito para sa iyo ngayon ay isang kapahamakan. Umiling ang tatay ko, tiyak na tumatanggi. Tatay, nagbibiro ka ba? Ikaw na dating tambay, kailan ka pa nakinig sa mga eksperto? Anong ibig mong sabihin? Tatay mo ngayon ay pangalawang pangulo ng Calligraphy Association, miyembro ng Musical Theatre Association, isang tunay na edukadong tao. Bakit mo binabanggit ang nakaraan ko? Hindi naman tinatanong ang pinanggalingan ng bayani, gets mo ba yan? At saka, si Fifi ay ang ekspertong dinala ni Fifi. Malinaw na sinabi sa akin, ang lalaki ay dapat palakihin ng simple. Sa madaling salita, hindi ko maibibigay ang sasakyan, at ang baon mo sa kolehiyo, bawat buwan ay magbibigay si Fifi ng 1,000. Kung kulang, huwag kang lumapit sa akin, kay Fifi ka pumunta. Tangina, ngayon ko lang naintindihan. Yung mahabang daan na sinabi niya noong isang araw, siya pala yon. 1,000 isang buwan, katumbas ng 30 piso isang araw. Tatay. Ano ang magagawa ko sa 30 piso? Hindi na ba ako kakain? Kung may imbitahan akong kaklase, hindi ko man lang kayang maghati-hati. May saysay ba yan? Sabi ng eksperto, tatay. Huwag mo nang sabihin kung ano ang sabi ng eksperto. Bakit hindi mo na lang sabihin na si Tan Fifi ang nagsabi? 19 na taong gulang na ako at gusto mo pa akong palakihin ng simple. Sabihin mo sa akin kung sinong eksperto ang nagsabi niyan. Tingnan mo kung hindi ko siya putulin. Hindi ko maintindihan kung bakit laging ginugulo ni Tan Fifi ang saya ko. Sumumpa na akong hindi ko na siya bubulabugin. Dagdagan kita ng 500, sasabihin ko kay Fifi. Pero kung lumampas ka pa sa gastos, kay Fifi ka pumunta. Nasa kanya lahat ng pera mo. 3 kilometro lang ang layo ng school niya sa'yo, hindi naman kalayuan. Basta makatwiran ang gastos. Ibibigay niya sa'yo. Sige, ha? Aso. Nagmumura akong umalis, sabi sa isip ko, Tandauzu, teka lang. Talagang naglagay ka ng malaking balakid. Hindi naman malaking bagay ang hindi ako payagan na mag-drive papuntang school. Ang problema, sa susunod na 4 na taon, sa kanya ako kukuha ng pera. Yan ang pinakamasakit. Ang tatay ko ay ang pinakatapat na alipin ng pamilya Tan. Ngayong nagsalita na ang tagapagmana ng Tan. Tiyak na susunod ng mahigpit ang tatay ko. Wala nang saysay ang makipagtalo pa. Yung calligraphy at musical theater, gusto rin ng tatay ni Fifi. Ginagaya lang sila ng tatay ko. Madalas siyang magreklamo sa bahay, pero nagawa niya talagang mahasa ang calligraphy, kahit natambay lang siya noong elementarya. Ang ganda ng sulat niya, sobra. Ang pagiging simp ay hindi madali, kailangan mo ng walang sawang tiyaga para maging isa, ikaw maliit na hayop. Naglakas loob ka pang sumbatan ako, at saka may dumating na tsinelas kasabay ng hangin.
Mabilis akong sumuot sa kwarto, ganito ang ugali ng may pinag-aralan. Ako na valedictorian ng National College Entrance Exam ay hindi ganito kamayabang. Kasalanan lahat ni Tan Fifi, Tan Daozu, Tan Keqiang, hindi si Keqiang ay ako. Daozu. Keqiang hiwalay na basahin ang idiom na ito, parang may something na hindi maganda Basta pag naisip ko si Tan Fifi. Puno ako ng galit, dapat kong ipaghiganti ito, isang araw bago ang alis. Parehong pamilya nagkainan para magdespedida sa amin ni Tan Fifi, Shanshan, Fifi, pagdating sa Beijing. Huwag na kayong mag-away gaya ng dati, college students na kayo ngayon, malayo ang paaralan sa bahay. Kailangan yung umasa sa sarili nyo, kaya magkaisa kayo, magtulungan, alam nyo ba? Sabi ni Tatay Tan, sa narinig ko, tiningnan ko si Tan Fifi na nakaupo sa tabi ko. Nagsenyasan si Tan Fifi sa akin, sobrang yabang, niyay. Magtulungan ginago niya ako ng malaki, hindi lang nawala ang kotse. Pinatigil pa ng tatay ko na isang matandang simp ang secondary card ko, tutulungan ko siya. Medyo nag-aalangan akong tumango. Nakita ni Tatay Tan ang hindi ko pagsang-ayon, sabi niya, hindi ko talaga pwedeng dalhin mo ang kotse sa paaralan. Una, hindi maganda ang epekto. Pangalawa, huwag magpakita ng yaman, bata ka pa, madaling maging target ng masasamang loob. Pangatlo, malayo kami sayo. Kung may emergency, hindi kami makakatulong agad, basta pag uwi mo sa bakasyon, pwedeng-pwede mong gamitin. Kung may iba ka pang hiling, gagawin ng daddy mo ang lahat para matupad, okay ba? Tumango ako, pero hindi ko sasabihin sa kanya ang pagkontrol ng tatay ko sa pera ko. Tanging ang mga tulad ni Tan Fifi na walang kakayahan na umasa sa sarili lang ang humihingi ng tulong sa iba. Hindi ako, dahil may kakayahan akong ayusin ito ng mag-isa, sige. Si Shanshan ay talagang lumaki na, naiintindihan agad ng daddy mo ang sinabi, tumayo kayo. Fifi, tumayo ka rin, sa narinig ko, pareho kaming nagtaka ni Tan Fifi kaya tumayo. Mag-shake hands kayo, magyakap mula ngayon. Kayo na ang pinakamalapit na magkakasama, dapat magkaisa laban sa iba, sa labas kung may problema. May mga gulo, dapat mag-usap, subukang ayusin ng mag-isa. Kung hindi kaya, saka tumawag sa bahay, alam nyo ba? Ito rin ay pagkakataon para palakasin ang kakayahan nyong mag-solve ng problema. Halika, mag-shake hands muna, saka magyakap. Nakita ni Tatay Tan na wala pa rin kaming ginagawa, sinabi ulit, ang nakaraan, pambata lang yon. Para maalala paglaki, huwag kayong magtanim ng sama ng loob, gustong maghiganti. Dahil kahit magkapatid nag-aaway, halika, mag-shake hands muna. Nakita kong parating na si Tatay Tan, kaya inabot ko ang kamay ni Tan Fifi, at mahigpit na nakipag-shake hands, si Tan Fifi ngumiti ng may galit habang nagyakap kami. Mahigpit na kinurot ang laman ng bewang ko, sobrang sakit kaya napaiyak ako, hayop. Ginamit lahat ng lakas, nakita ito ni Tatay Tan, napangiwi, gusto sanang pigilan. Fifi, hinila siya ni Mommy Tan sa tamang oras, pinaupo siya. Fifi, ang pinakamagandang paghihiganti sa isang lalaki ay pakasalan siya, bigyan siya ng maraming anak. Kontrolin ang pera niya, limitahan ang kalayaan niya, biglang sabi ni Mommy Tan. Nang marinig ito, biglang naging tahimik ang buong lugar, lahat nakatingin sa akin. Mommy, hindi magandang paraan yan, karamihan sa mga babae sa mahabang panahon na magkasama araw-araw. Lalo na pagkatapos magkaanak, tiyak na unti-unting magbabago ang unang pananaw, at karamihan sa mga babae ay may likas na. Jin, para magsakripisyo para sa pamilya, madaling mag-backfire ang diskarte na yan, naisip ko lang ang 3 pang simple at epektibong paraan. Maaari niyong isaalang-alang, una Shanshan. Hindi mo ba naintindihan ang punto ng sinabi ko? Galit na tanong ni Mommy Tan, naintindihan ko naman. Hindi ba tinatanong niyo lang sa akin ang pinakasimple at epektibong paraan para maghiganti sa lalaki? Medyo naguguluhan kung sabi kay Mommy Tan. Nagulat si Mommy Tan, tumingin sa akin, awkward na ngumiti at nagpaliwanag, sige, sige. Kain tayo, nakita ko lang yung meme na yan sa Douyin, akala ko bagay sa sitwasyon. Kaya sinabi ko para tumawa, ate, tinawag ng nanay ko si Mommy Tan. Tinuro ang ulo niya, mahinang sabi, darating din ang tamang panahon, sila ay childhood sweethearts. Lumaki ng magkasama, baka sa bandang huli magkatuluyan, imposible. Naunahan ko si Tan Fifi sa pagsabi, tiningnan ako ni Tan Fifi, ma. Ilang taon ka na, huwag magbibiro ng ganyan, alam mo ba ang Westermarck effect? Karaniwan, hindi nagkakaroon ng sexual na atraksyon sa isa't isa. Dahil kay West, umalis ka na. Kain kung kakain, kung hindi, umalis ka na, putangin na. Biglang pumalo sa mesa ang tatay ko at sumigaw sa akin, sabay mura, bakit ba ako nagkaanak ng ganitong klaseng bagay? Pagkatapos, lumingon siya sa tatay ni Tan at nagtanong, siya ba, matalino o hindi? Hinimas ng tatay ni Tan ang ilong niya. Umiti siya at sinabi, si Shanshan ay hindi ordinaryong tao. Ang mga problemang kailangan niyang isipin ay hindi bababa sa akin at mas komplikado pa. Kaya otomatikong sinasala ng utak niya ang mga sobrang kondisyon at diretsyo sa sentro ng problema. Kapag pumasok na siya sa lipunan, at wala nang mahigpit na pag-aaral, magbabago yon. Huwag magmadali. Pagkatapos sabihin ng tatay ni Tan, gusto ko ring magsalita, pero bigla siyang nagtaas ng kamay at sinabi sa lahat, kain na.
Kain na. Yung kayong dalawa, bukas pumunta na lang kayo sa eskwela ng mag-isa. Ganito na kayo kalaki. Isama pa kayo, medyo nakakahiya. Literal niyang pinutol ang sasabihin ko. Bigla siyang may naalala at dinagdag sa akin, at saka, bawal magkarelasyon. Bawal magkarelasyon, kung mahuli, babaliin agad ang binti, sabi rin ng tatay ko ng mabilis. Natawa na lang ako sa inis. Lahat nakatingin sa akin, ano bang ibig sabihin yan? Sa Beijing, 1,500 lang ang baon ko kada buwan. Anong magkarelasyon? Kung may sasabihin, kay Tan Fifi dapat. Kinabukasan. Maaga kaming inihatid ng 2 pamilya sa airport. Fifi, alam mo naman ang sitwasyon ni Shanshan. Mula noong junior high, lalo na noong high school, bumababa ang kanyang emotional intelligence. Kung may problema, magpakumbaba ka, wag mo siyang laging inaapi. Dahil sa labas, kailangan niyong magtulungan para mag-init. Paalala ng nanay ni Tan kay Tan Fifi. Siya ang umaapi sa akin. Nagalit ako. Naunahan ko si Tan Fifi at sinabi, Ninang, kung mababa ang emotional intelligence ko. Paano ako nakasulat ng komposisyon sa college entrance exam na 2 puntos lang ang pagkakamali? Bigla akong hinampas ng tatay ko sa ulo at itinuro ang security check, umalis ka na. Tawa ng tawa si Tan Fifi. Matapos akong magpaalam sa mga magulang ko na sobrang sama ng loob, dumaan kami ni Tan Fifi sa security check at pumunta sa waiting area. Konti lang ang tao sa waiting area, kasama kami, mga 10 lang. Tiningnan ko ang oras, maaga pa. Kaya sinabi ko kay Tan Fifi na nakaupo sa tabi ko, mag-usap tayo. Ilang araw na akong sobrang naapi. Kailangan kong bawiin ang dangal ko kay Tan Fifi. Ano pang pag-usapan? Kahit walang eksperto na nagsabi sa tatay mo, hindi ka nila hahayaang dalhin ang sasakyan sa eskwela. Tumayo si Tan Fifi, naka-cross arms, at tumingin sa akin na parang nasa itaas siya. Para akong mas mababa sa kanya. Tumayo rin ako. Naunawaan ko na ang tungkol sa sasakyan. Makatuwiran. Tatanggapin ko. Pero tungkol sa baon ko, Tan Fifi, hindi ka magbibigay ng paliwanag. Ano bang paliwanag? 1,500 ang pangunahing baon. Kung kulang, lumapit ka sa akin. Hihingi ako sa'yo. Magbibigay ka ba ng maluwag? Tan Fifi, hindi ka kilala ng iba pero kilala kita. Sobrang sama ng loob mo. Mas maganda lang ang resulta ko kaysa sa'yo, 79 puntos lang ang lamang. Kailangan bang pigilan ng tatay mo ang baon ko? Sa Beijing, paano ako mabubuhay sa 1,500? Maganda ang resulta mo. Maganda iyon para sa pamilya namin. Bakit ko gagantihan? Kung sa tingin mo'y kulang ang baon, maging alipin ka sa akin. Siguradong magiging sulit ang lahat ng maganda sa mundo para sa'yo. Sabi ni Tan Fifi na puno ng kayabangan. Parang siyang masamang kapitalista. Riray, alam ko na. Ang sinasabi ng nanay mo na gagantihan, ako yon, di ba? Ha, gusto mong kontrolin ang pera ko? Kontrolin ang kalayaan ko? Ano bang karapatan mo? Nanganak ka na ba para sa akin? O pinakasalan mo na ba ako? Tan Fifi, mangarap ka na lang sa panaginip mo. Sinipa ako ni Tan Fifi. Inaasahan ko na yon. Nangako akong hindi na siya apihin ulit. Pero sayang, hindi siya karapat-dapat sa kabutihan ko. Hinablot ko ang paa niya at hinubad ang sapatos niya. Pagkatapos, inilapag ko sa sahig at sinipa ng malayo. Chen Dingshan, gusto mo nang mamatay, di ba? Itinaas ni Tan Fifi ang paa at sumigaw sa akin ng galit. Ang ganda ng katawan niya. Mahaba ang mga binti, kahit nakatayo ng isang paa at tumatalon, may itsura siyang elegante. Pero sawa na ako. Pagkatapos, binantaan niya ako, mas mabuting kunin mo na agad ang sapatos ko. Kung hindi, tatawagan ko ang tatay mo at babawasan ng 500 ang baon mo. Walang pag-asa akong tumingin sa kanya. Matagal akong nakatayo, bumuntong hininga ng malalim. Nagpadala ako sa galit. Kaya sumunod na lang ako at kinuha ang sapatos. Nang makuha ko, itinaas niya ang paa. Ipinatong sa dibdib ko at isinuot ko ulit ang sapatos sa kanya nang masunurin. Kakatapos ko lang. Hinablot niya ang damit ko sa balikat at sinipasipa ang puwet ko ng paulit-ulit. Inikot ko ang braso ko sa lig niya. At sinundan ng isang trip sa paa para mapahiga siya. Wala na akong pasensya. Pinipilit mo ba akong apihin ka? Agad na sumiklab ang labanan. Siya ay sumayaw dati kaya napakagaling ng katawan niya. At dahil taon-taon kaming nag-aaway niya, may praktikal na siyang karanasan sa labanan. Hinawakan niya ang ulo ko at pumihit ang baywang. At dumapo siya sa ibabaw ko, dinaganan ako. Tapos sinakal ako gamit ang isang braso, at sa kabilang kamay ay pinalo ako ng pabilog. Ako rin naman ay may training at tunay na martial arts pa. Paano ako magpapatalo sa kanya ng ganoon? Kaya nagulong kami sa sahig, walang awang naghahampasan na yakap-yakap pa. Parami ng parami ang nanonood. Ang lakas-lakas ng ingay, maya-maya lang dumating na ang pulis. Nakakainis. Kaming dalawa ay dinala ng mga sombrero para uminom ng tsaa. Magkasama kaming papasok sa kolehiyo, nagkaroon lang ng konting alitan at nag-away. Agad naming inilabas ang mga dokumento tulad ng Notice of Admission. Hiwalay kaming kinausap pero hindi ako natatakot na mabunyag ang kasinungalingan ko. Tiyak na pareho ang sasabihin ni Tan Fifi. Ganyan kasi ang pagkakasundo ng magkaibigang lumaki ng magkasama. Ngunit hanggang doon lang.
Sa huli, pinagsama-sama nila kaming dalawa at pinagsabihan ng mahaba. Siyempre, ako ang pinagtuunan dahil lalaki ako. Sanay na ako. Kita mo naman, ikaw ay isang top student mula sa 985. Ang makipag-away sa kasintahan sa publiko ay napakasamang impluensya. Kung susundin ang batas pangkapayapaan, ito ay maaaring magdulot ng 5 araw na pagkakakulong at mag-iwan ng record. Kayong dalawa. Kung may hindi pagkakaintindihan, maupo at pag-usapan ng maayos. Pareho kayong mag-aaral sa magagandang universidad. Kapag may problema, bakit ang tanging solusyon ay ang mag-away? Uminom ng tubig ang pulis at saka ako kinausap, binata. Ang manggulo sa babae ay napakababang klase, lalo na kung siya iyong kasintahan. At napakaganda pa ng kasintahan mo. Hindi mo ba siya kayang pagbigyan? Kita mo, sinampal mo pa siya. Ang ganda-ganda ng mukha niya, pinamula mo. Hindi ka ba natatakot na iwan ka niya? Nang marinig ko yon, agad akong nagpunas ng bibig. Inilipat ko ang tingin ng pulis sa mukha ko. Siya ay namula pero ako ay namamaga. Nang makita ng pulis ang mukha ko, napangiwi siya. Sa huli, napagpasyahan niyang tawagan ang mga magulang naming dalawa. Dahil natatakot siya na mag-away pa kami pagkaalis. Agad kong niyakap si Tanfif at buong lambing na humingi ng tawad. Agad din siyang dumikit sa akin na parang ibon at nagtanghal kami ng isang makulit na eksena ng pagmamahalan at pag-aalala. Umiling ang pulis at pinalaya kami. Sa daan, si Tanfif ay nakipag-holding hands pa rin sa akin na parang walang nangyari. Iyan ang maganda sa aming dalawa. Alam naming maghiwalay ng panalo at talo, walang personal na galit. Bumulong siya sa tainga ko, maging alipin ka na lang. Base sa hod 2,000, bonus kung magaling. Pag-isipan mo ng mabuti. Lihay, kahit makuha ang hukbo, hindi maaagaw ang kalooban ng isang tao. Ako si Chen Dingshan ay hindi inom sa tubig ng magnanakaw. Buong pagmamalaki kong sabi. Maging alipin niya. Paano naman? Hindi ko ba kailangan ng mukha bilang valedictorian? CJ, ang iyong ate Fifi ay hindi naman ganoon kawalang awa. Kung maisipan mo, kontakin mo ako. Sana ay manatili kang ganyan katapang. Para bang nakita na niya ang lahat. Pagdating sa Beijing, iminungkahi ni Tanfif na mag-check-in muna kami para iwan ang mga gamit saka kumain ng tanghalian. Sa hapon, bibili ng mga kailangan. Bukas na lang pumunta sa eskwelahan. Maganda ang ideya pero ayaw ni Tanfif na sagutin ang gastos ko sa kwarto. At siya ay naka-negatibo 5-star hotel pa. Pasensya na, 1,500 lang ang baon ko sa isang buwan. Hindi ko kayang sabayan. Hindi ako sasama. Sa huli, sabi niya, matagal na tayong hindi natutulog ng magkasama. Gusto ko ulit maranasan ang dating pakiramdam. Sabay na lang tayo sa isang kwarto. Pumayag naman ako. Basta hindi ako gagastos, okay lang. Hindi ko lang inaasahan na noong mag-check-in siya. Isang malaking kama lang ang kinuha niya. Tinanong ko siya kung bakit yon, paano kami matutulog ng dalawa. Sabi niya, wala ng double room ang hotel. Ano ba? Hindi ko man lang narinig na nagtanong siya sa reception. Diretso niyang sinabing isang malaking kama. Bahala na. Hindi ako matutulog sa sofa. Hindi ko kayang magpakaawa. Sa gabi, kung hindi sinasadyang makuha ko ang kumot niya. Kasalanan niya yon. Pagkatapos ng tanghalian, para akong alila na sumusunod. Sumama ako kay Tanfif sa pamamasyal ng ilang oras. Pagod na pagod ako. Dahil bibili siya ng dalawa ng lahat. Wala na akong masabi. Sa totoo lang, mula pagkabata, marami kaming magkakapareho. Kasama na ang damit, medyas at gamit pamparalan. Marami ang akala na magkapatid kami. Sa gabi, namasyal pa kami sa night market. Pagbalik sa hotel, pagod na pagod ako. Pagpasok, nauna akong maligo. Hindi dahil gusto kong mauna. Kasi ang bagal niyang maligo. Hindi lalabas ng 1 oras. Ako, wala pang 5 minuto, labas na. Paglabas ko, nagkwento siya ng nagkwento tungkol sa mga patakaran tulad ng 38 liye paralel. Ano ba? Hindi ba ikaw ang nag-aya sa akin na matulog dito? Bakit ang dami mong arte? Para bang gusto ko siyang guluhin, di ko na lang siya pinansin at ibinaba ang aircon sa pinakamababang setting. Mabilis kong pinatuyo ang buhok, saka nahiga sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot para matulog. Sa kalagitnaan ng antok, narinig ko ang tunog ng hairdryer. Kaya lalo akong sumiksik sa kumot at ipinagpatuloy ang pagtulog. May naramdaman akong may humila ng aking kumot. Hindi lang ako sinaktan ng ilang beses, tinawag pa akong walang kwenta. Ating gabi na. Parang may mabigat sa akin, kinuha ko ang phone para tingnan ang oras, 5:00 pa lang, saka ko nakita ang nasa ibabaw ko. Si Tanfif na parang pugita ang pagkakasubsob sa akin. Binuksan ko ang ilaw, anong ginagawa mo? Hindi ka ba marunong maging malambing? Inis na sabi ni Tanfif na halos inaantok pa. Sabi mo mismo bawal lumampas sa linyang iyon. Tingnan mo nga kung saan ka na natulog, halos itulak mo na ako sa kama. Tinapik ko ang gilid ng kama at malungkot na sabi. Tiningnan ako ni Tanfif. Medyo kinabahan ako sa titig niya. Makalipas ang mahabang sandali. Huminga siya ng malalim at umupo, Chen Dingshan, sa tingin mo ikaw ang lugi. Ikaw mismo ang gumawa ng patakaran. At ikaw rin ang sumira, walang disiplina sa sarili. Sa tingin mo hindi dapat ako malungkot.
Matapang kong sabi, may punto naman ako. Sa totoo lang. Kahit mag-away kami ngayon, hindi ako natatakot na magsumbong siya sa bahay. Napailing na lang siya. At 2 salita lang ang nasabi, put ng bago humiga ulit para matulog. Pinatay ko rin ang ilaw at nahiga. Biglang tumabi ulit si Tan Fifi sa akin, hinawakan ang kamay ko at inilagay sa ilalim ng kanyang leg, saka ako niyapos na parang pugita. Sa ganitong reaksyon niya, marami akong naisip. Napagtanto ko na hindi ko dapat ipagpatuloy ang pakikipag-away sa kanya. Tulad ng dati sa bahay. Kasi tuwing mag-aaway kami, kinabukasan dahil sa paaralan at pamilya. Kailangan pa rin naming magkita at mag-ayos. Pero dito walang mga ganong rason. Kung mag-away talaga kami, hindi ko alam kung kailan pa kami magkakaayos. Kung ganon, hindi ba magiging miserable ang buhay ko? 1,500 kada buwan sa kabisera, hindi lang panggala sa babae. Mahirap na mabuhay. Siyempre, hindi ako magiging alipin niya. Masyadong nakakahiya. Pero pwede akong makikain, makiinom, at makilibang, malapit lang naman ang school namin. Sakay lang ng 1 piso na jeep. Hindi ba makakatipid ako sa 1,500? Tapos kung mapasaya ko siya, baka makakuha pa ako ng baon. Mas maganda ito kaysa maging alipin na lang. Dapat suyuin ang malaking kayamanan na ito. Hay, sa huli ay naging katulad ako ng tatay ko. Hindi rin inaasahan na ang unang gagawin ko sa kolehiyo ay pag-aralan kung paano suyuin ang mayamang babae. Nakakalungkot. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya tinulak. Mahinahon akong natulog. Paggising ko kinaumagahan, iniwan ko ang mga gamit ko sa hotel, dala ang kanya para ihatid sa school niya. Si Tan Fifi ay talagang maganda. Dati akala ko dahil sa pera kaya maraming lalaki na sumusuyo sa kanya para tulungan akong asaruhin. Pero ngayon, iba na ang tingin ko. Paano ko nalaman? Kasi ang tindi ng kasikatan ng bruhang ito. Ang mga nakatatanda na estudyante, parang mga asong nag-aalburuto kapag nakikita siya, sobrang excited at masipag mag-alok ng tulong. Noong una akala nila magkasintahan kami, dahil sa mga damit naming magkakapareho na akala nila ay couple shirts, kaya hindi sila masyadong halata sa harap ko. Pero nang malaman nilang kapatid lang ako, nagliwanag ang mga mata nila, halos lahat ng sigarilyo ko ay kinuha nila. Nalungkot ako sa puso, parang bulag ang mundo. Si Tan Fifi, bukod sa magandang katawan at may dating at mayamang pamilya, at medyo maganda ang grado, ano pa ba ang meron siya? Wala na, walang kwenta. Mahilig magsumbong, mahilig sa violence, at sobrang palihim, hindi parang babae. Ang mga daladalahan ko ay kinuha ng mga lalaki, hanggang sa naitulak na ako sa labas ng grupo. Pagdating sa dorm ng mga babae, hindi na ako sumama, hindi na nila ako kailangan doon. Umalis ako nang hindi nagpapaalam at bumalik sa hotel. Kinuha ang gamit ko at pumunta sa sarili kong school, para akong asong gala na walang may pakialam. Sa daan, naisip ko na baka pagdating ko sa school, ganun din ang trato sa akin. Kasi naman, gwapo naman talaga ako. At top pa sa national exam pero wala, hindi nangyari. Malamang masyadong konserbatibo ang mga babae sa Peking University, at kasalanan ko rin na hindi ko dinala ang Lamborghini ko. Hindi, kasalanan lahat ni Tan Fifi at Tan Daozu. Si Tan Fifi ay nag-text sa akin. Galit dahil hindi ako nagpaalam bago umalis. Ano bang silbi ng pagsabi? Kahit 2 beses o 3 beses. Kailangan ko pa ring umalis. Sikat na sikat siya, wala siyang oras para sa akin. Sumagot lang ako ng paikli at hindi na ako nakipag-usap pa. Marami pang lalaki na nakapaligid sa kanya, hindi na ako makikialam. Pagkatapos ng pasukan, nagsimula ang 2 linggong military training. Talagang mahirap. Pero sanay naman ako kaya okay lang. At gusto ko rin ang ganitong pagtitiyaga. At pagsubok ng determinasyon. May kasabihan si Sushai, ang mga dakilang tao noon, hindi lang dahil sa pambihirang talino. Ang ibig sabihin ng kasabihang ito ay ang pintuan ng tagumpay ay laging bumubukas para sa mga may matatag na kalooban. Maging sa mga may matatag na kalooban lamang ito bumubukas. Kapag humakbang tayo ng sabay-sabay, sumisigaw ng malalakas na sigaw. At umaawit ng malakas na awit militar, pakiramdam ko ako ay isang may matatag na kalooban. Muling nag-text si Tan Fifi. Nagrereklamo siya ng pagod at hirap, nakakaapekto sa aking kalooban. Ang buhay sa military training ay talagang nakakainip at mahirap. Ngunit ito rin ay isang karanasan sa buhay, isang magandang pagkakataon upang malampasan ang sarili at sanayin ang kalooban. Sinabi ng mga sinaunang tao, kapag ibibigay ng langit ang malaking tungkulin sa isang tao, kailangan munang pahirapan ang kanyang puso at isipan, pagurin ang kanyang mga buto at kalamnan, gutumin ang kanyang katawan. At sinabi rin ng mga sinaunang tao, ang matalas na espada ay nagmumula sa paggiling, ang bango ng bulaklak ng plum ay nagmumula sa lamig ng taglamig. Fifi, sa mga panahon ng hirap, dapat mong ipakita ang di mapigil na diwa ng mga inapo ng dilawang emperador. Paano ka matatalo ng isang maliit na military training? Dapat mong malaman na ang tao ay lumalaki sa pamamagitan ng patuloy na pagsubok. Tulad ng isang maliit na puno, pagkatapos lamang dumaan sa mga unos at ulan ito lalaki ng malaki. Sunod-sunod akong nag-text ng 10 mensahe sa kanya.
Matagal bago siya sumagot, ikaw na maasim, hintayin mo ako, mamamatay ka. Tanging ang mga babae at maliliit na tao ang mahirap pakisamahan, kung lalapitan mo sila, sila'y magiging bastos, kung lalayuan, sila'y magagalit. Pinatay ko ang aking cellphone, tamad na siyang sagutin. Nainggit siya sa akin. Nakakatawa. Pagkatapos ng military training, tinawagan ako ng tatay ko para puntahan si Tan Feifei. Sabi niya may sakit siya. Wala bang klinik ang Renmin University? Bakit ako pa? Kahit na ayaw ko, pumunta pa rin ako. Hindi dahil nag-aalala ako kay Tan Feifei, kundi dahil walang pasok at wala akong pera kahit isang sentimo. At nakakuha na ako ng student transport card sa pamamagitan ng klase, na may 20% discount sa bus. Ibig sabihin, pumunta sa kanya ay 20 sentimos lang. Sumakay ng tren ay 40 sentimos. Ang balikan ay wala pang 50 sentimos. Bakit ako hindi pupunta? Maaga-umaga, gutom, nagluho ako at sumakay ng tren. Kahit 3 istasyon lang, wala akong pakialam sa dagdag na 20 sentimos. Pumunta ako sa harap ng kanyang dormitoryo ayon sa aking alaala. Sa ibaba, maraming lalaki ang may dalang almusal, nakatayo, nakaupo, o nagkakagrupo, naghihintay. Hindi ko nakita ito sa Peking University. Nakakalungkot. At kailangan bang maging hamak para manligaw? Nang dumaan ako sa kanila, palihim kong tiningnan ang laman ng kanilang almusal. Ang mga almusal na ito ay hindi bababa sa 10 piso, hindi. 20 piso pataas. Magkano ba ang kanilang baon bawat buwan? At sa military training, hindi ba sila gutom? Hindi ba sila nauuhaw? Nagkarga ako ng 1,500 piso sa transport card, nagkarga sa card ng pagkain. Kagabi bumili ako ng huling pakete ng instant noodles at isang hotdog, wala na akong natitira. Wala man lang akong karapatan magbigay ng almusal sa babae. Kasalanan nito ni Tan Feifei at ni Tan Daozu. Tumawag ako kay Tan Feifei, bumaba siya agad. Nang lumitaw siya sa hagdan, lahat ng lalaki ay gumalaw, nagkumpulan sila sa kanya. Ay naku, lahat sila ay para kay Tan Feifei. Ganun ba siya kaganda? Kung sasabihin mong magaganda ang kanyang mahahabang binti, ito'y aminin ko. At hindi lamang mahaba ang kanyang binti, mahaba rin ang kanyang braso. Noong binansagan nila akong Chen Banxian, Chen Xianren, binansagan ko siyang long-armed ape. Nang magkaisa ang aming mga magulang sa pagpigil, hindi na ako nangahas bigyan siya ng palayaw. Sa madaling salita, napagtanto ko sa mga taong ito na ang aking panlasa ay kakaiba at iba, tulad ni Picasso. Ang kagandahang gusto ko ay tiyak na mas mataas na antas. Kung hindi, bakit hindi ko ito napansin sa isang napakagandang babae sa tabi ko? Hindi ito makatwiran. Lumabas si Tan Feifei mula sa karamihan, hinawakan ang aking braso ng matalik at sa mga lalaki. Sabi, salamat sa inyong kabutihan. Sinabi ko na may boyfriend ako, hindi kayo naniwala. Ngayon tinawag ko siya. Tingnan ninyo, ito ang aking boyfriend na si Chen Dingshan. Kaming dalawa ay nagmula sa parehong lugar, ngunit siya ay nasa kalapit na Peking University. Ay nako! Biglang dumating ang mga tingin na may halong lamig, inggit, selos at puot sa akin. Ngunit hindi ako matras. Hindi rin ako natakot, sa halip naramdaman ko ang aking puso na nyanig ng isang espesyal na puwersa. Parang muling nabuhay. Ang aking damdamin ay tila nababalot ng mainit na araw, komportable at kasiya siya. Parang mainit na hangin ng tagsibol na humahaplos sa aking mukha, nagbibigay ng sobrang sarap na pakiramdam. At lahat ng dilim sa panahong ito ay natangay. Ang aking kalooban ay napakabuti. Tara, isasama kita sa almusal. Pagkasabi nito, hinila ni Tan Feifei ang aking kamay, pinaikot ako, at tumalon sa aking likod. Agad kong inakbayan ang kanyang mahahabang binti. Wow! Agad na sumigaw ang maraming tao. Lalaki at babae. Naramdaman kong maiiyak ako sa tuwa. Ganito pala ang pakiramdam ng pagiging sentro ng pansin. Sa oras na yon, pakiramdam ko ay bitbit ko ang aking Lamborghini. Ang aking Lamborghini. Sa bawat sigaw ni Tan Feifei ng ngiaray. Ang aking bilis ay direktang umabot sa 70 milya. Bilis 70 milya, ang pakiramdam ay malaya at walang pakialam. Sana ang destinasyon ay IGNC, tumakbo ng buong lakas, ang panaginip ay nasa kabilang dulo. Sumigaw ako ng malakas, si Tan Feifei ay tumawa ng walang tigil sa aking likod. Lahat ng dumadaan sa amin ay tumigil at tumingin sa amin ng matagal, napakatagal. Hindi na talaga ako makatakbo kaya ibinaba ko siya at naupo sa lupa. Feifei, malayo talaga ang dorm nyo sa cafeteria. Ayos lang naman. Ilang minuto lang pababa ay andyan na. Kumindat si Tan Feifei gamit ang kanyang malalaking mata na para bang ako ang kanyang pinagkakatuwaan. Ilang minuto? 20 minuto na kitang pinasan. Saka ko lang na-realize. Tan Feifei, niloko mo ako. Hindi naman ito ang unang beses mong pumunta sa eskwelahan ko. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang ganda ng campus namin. Pinigilan ni Tan Feifei ang kanyang ngiti at nagpa-cute. Naku, napabuntong hininga ako. Kailangan ko pa siyang hinga ng pera. Tinamad na akong asarin pa siya kaya humiga na lang ako nang nakadapa sa lupa. Pero lalo akong nainsulto. Ano ba ang kapalit ng aking pagtitiis? Kaya sinabi ko, ginagawa kitang panangga pero hindi mo man lang ako pinasalamatan. Ikaw na bruhang matanda, niloloko mo pa ako.
Sinong tanga ang magtatayo ng cafeteria ng ganito kalayo? Chen Dingshan, gusto mo bang mamatay? Ang tawag mo sa akin ay bruhang matanda. Sipain kita. Tumayo si Tan Fifi at sinipa ang talampakan ko. Naku, Tan Fifi, binabalaan kita. Kung gusto mong makipag-away, hayaan mo muna akong makapagpahinga. Kung sasalakayin mo ako habang mahina ako, ikaw ay walang hiya. Napakababa, napaka-impraktikal. Mabilis akong tumayo at sumigaw sa kanya habang nakasandal sa tuhod ko. Ikaw ang walang hiya, ikaw ang mababa, ikaw ang impraktikal. Sumigaw din si Tan Fifi sa akin. Saan ako walang hiya, saan ako mababa, saan ako impraktikal? Saan ka hindi walang hiya, saan ka hindi mababa, saan ka hindi impraktikal? Kahit gaano ako kawalang hiya. Kahit gaano ako kababa, kahit gaano ako ka-impraktikal, hindi kita matatalo sa pagiging walang hiya, mababa, at impraktikal. Galit na galit si Tan Fifi. Sinipa ako. Hindi ako nagpatalo, nagsipasipa kami. Ang mga tao sa paligid ay nagtipon, lahat ay hindi makapaniwala na ganito kami. Kanina lang ay napakaromantiko. Ang kwento ng pagtakbo sa campus ay biglang naging away sa artipisyal na lawan ng mga magkasintahan. Nakita ko sa aking paningin na may mga nanonood, bigla kaming tumigil. Nagyakapan na parang magkaibigan at naglakad papunta sa cafeteria. Mabilis kaming kumain ng almusal, hinawakan ang kamay ng isa't isa at tumakbo palabas ng eskwelahan. Ang mga tingin na yon, ramdam ko pa rin hanggang ngayon. May nakakilala sa akin bilang kapatid na lalaki ni Tan Fifi noong unang araw ng pasukan. May mga nagsabi rin tungkol sa away namin sa artipisyal na lawa. Naku, ang relasyon naming magkasintahan ay unti-unting pinagdududahan. Pinaligiran ako ng mga humihingi ng WeChat ko, tinatawag akong kuya. Naku, isang grupo ng mga lalaki. Ganitong eksena lang ang nakita ko sa Chengdu. Paglabas ng eskwelahan. Tanong ni Tan Fifi, saan tayo pupunta? Narinig ko at alam kong dumating na ang pagkakataon. Nagpanggap akong malungkot, masama ang pakiramdam ko. Gusto kong bumalik sa eskwelahan para maglaro ng basketball. Mamasyal tayo. Gusto kong bumalik para maglaro ng basketball. Pumunta tayo sa hauhay. Hindi. Babalik ako para maglaro ng basketball. Kailangan kong maglaro. Naku. Anong masaya dyan? Maraming tao, mahal ang mga bagay. Kailangan gumastos kahit saan. Wala ka bang pera? Bigyan kita ng 1,000. Samahan mo ako ng isang araw. CJ. Prinsesa Fifi, halika. Mabilis ko siyang inakay papunta sa platform. Sinadya mo ba? Lumingon siya nang may pagdududa. Ano bang sinadya ko? Wala akong pera sa bulsa. Kung hindi ako babalik para maglaro ng basketball, saan ako pupunta? Sinadya kong lakasan ang boses sa sinabing wala akong pera sa bulsa. Tiningnan ako ni Tan Fifi nang may paghamak. Wala akong pera, ano? Bawal ba? Hindi na siya nagalit. Sinama niya ako sa maghapong kasiyahan. Natural, si Prinsesa Fifi ang nagbayad ng lahat. Kaya naman ng pamilya ko ang ganitong uri ng pamumuhay. Sa gabi, natulog na naman kami sa 5-star hotel. Kasalanan ni Tan Fifi. Shanshan, nabili na natin ang magkasintahang pajama na i-post na rin sa Moments. Naniniwala na kaya sila na magkasintahan tayo. Nakahiga si Tan Fifi sa kama at nag-edit ng litrato. Bakit mo pinapakialaman yon? Sabihin mo lang na may boyfriend ka. Nakasandal ako sa headboard habang naglalaro ng mobile game. Paano kung maging totoo tayong magkasintahan? Naku, ang tanga mo talaga. Na-i-post mo na sa Moments. Inamin mo na sa harap nila. Kung hindi sila naniniwala, kahit totoo, hindi sila maniniwala. Matagal akong hindi nakarinig ng sagot mula kay Tan Fifi. Tiningnan ko siya at nakita ko siyang nakatingin sa akin. Ano? Kahit anong sabihin mo, susunod ako. Ano pa ba ang gusto mo? Pero nakita na ng mga magulang mo at ng mga magulang ko ang Moments. Tingnan ko kung paano mo na-post, pinatay ko ang laro. Binuksan ko ang Moments niya. Tanga ka ba? Nag-post ka ng litrato sa hotel. Ganoon ba ang maging totoo? Tama nga. Sige na. Pagkatapos, binuksan ko ulit ang laro at naglaro. Pero na-misunderstood nila na magkasama kami sa isang kwarto. Tan Fifi ay nagtanong, sila ang nag-misunderstood, ano naman sa atin? Ako naman, malinis ang konsensya, pati araw at buwan ay saksi. Biglang nagbago ang tono ni Tan Fifi, tangina mo. Bakit ba ako napunta sa isang malaking tanga na katulad mo? Ikaw ang malaking tanga. Inihinto ko ang cellphone at tinitigan siya. Handa akong depensahan ang sarili sa kanyang atake. Gago, mura ni Tan Fifi. At bumalik siya sa pag-edit ng litrato. Wala nang banta, nagpatuloy ako sa paglalaro. Matagal na tayong nag-aaral, wala bang babae sa klase mo na may gusto sa'yo? Biglang nagtanong muli si Tan Fifi. Wala, sagot ko agad nang hindi nag-isip. Wala bang lumalapit sa'yo? Meron at medyo magaganda pa. Ano sinabi nila? Tinanong nila kung may girlfriend ako. Grabe! Natuwa pa ako nun. Inihinto ko ang cellphone at masiglang nagkwento. May babae pala na kusang nagtanong kung may kasintahan ako, akala ko, may pag-asa na akong magkajowa. At saka, para kumpirmahin ang hinala ko, tinanong ko siya kung may boyfriend siya. Sabi niya wala rin. Sigurado ako 100% na may pag-asa, alam mo ba? At mukhang siya pa ang mag-adjust.
Kung liligawan ko siya, makakatipid ako ng maraming pera. Bakit walang nangyari? Ay tinanong ko siya kung anong tipo niya. Sabi niya, tipo niya raw ako. Wala akong kapatid na lalaki, saan ako hahanap ng kamukha ko? Pero ayaw ko siyang mapahiya, kaya sinabi ko na lang na pag may nakita akong kamukha ko, sasabihan ko siya. Tapos umalis na ako. Pagkatapos pakinggan ni Tan Fifi ang kwento, parang natulala siyang nakatitig sa akin. May sakit ka ba? Bakit ganyan ka tumingin, mura ko? 2 beses na siyang tumitig ng diretsyo. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro, nag-aalangan niyang tanong. Bakit kita lolokohin? Yung babae, hindi matalino sa pakikipag-usap. May available na sa harap ko, ayaw ko. Gusto pa ng kamukha ko. Umiling ako at kinuha ang cellphone para maglaro. Haha, grabe. Ang tanga mo. Sinasabi mo pang hindi matalino yung babae. Nako, nakakatawa ka, mamatay ako sa kakatawa. Biglang nagtawa si Tan Fifi na parang baliw. Pumihit ako at tumalikod sa kanya para maglaro. Baliw. Chen Dinshan, kung hindi mo ako nakilala, siguradong mawawala ang angkan niyong Chen. Kung hindi, magpapalit ako ng apelyido. Pagdinig ko, lumingon ako. Bawal manlait ng magulang o ninuno, at bawal sumpain, yan ang patakaran. Sige, patakaran, patakaran. Lumiko ka na. Maglaro ka na dyan. Ayoko nang makipag-usap sa isang tangang katulad mo, baka bumaba rin ang yi ko. Sa entrance exam, 79 points lang ang lamang ko sa'yo, ako ang national top scorer, sabay-sabay akong inaagaw ng Tsinghua at Peking University. Sino ba talaga ang may mababang yi? Ako. Chen Dinshan, ikaw ang pinakamagaling. Sumusuko na ako. Magpatuloy ka sa paglalaro ng gago mong laro. Ikaw ang gago mong laro. Yung laro, ako mismo ang gumawa. Walang utak, hindi yan malalaro. Napabuntong hininga si Tan Fifi at mahinang sinabi, ewan ko ba kung anong magiging itsura ng buhay ko. Kasama ang isang bobo na katulad mo. Ganito lang naman sagot ko. Bigla kong naalala na hindi pa natutupad ang usapan ngayon, kaya dagdag ko, hehe. Hindi mo pa binibigay ang 1,000 piso na pinangako mo ngayon. Maligo ka muna, pagkatapos maligo, ibibigay ko. Pagdinig ko, tumayo agad ako at naghilamos. Bahagya kong narinig na sinabi niya, okay naman ngayon. Chen Dinshan, swerte mo. Mabilis akong maligo, mas mabilis pa kapag may pera. 3 minuto lang, labas na ako. Paglabas ko, nakita ko siyang naglalaro sa cellphone ko. Bayaran mo na ako, sabay abot ng kamay. Sino ba ang may dalang cash ngayon? Na-transfer ko na sa cellphone mo, sabi niya sabay irap. Inagaw ko ang cellphone at chinek, totoo ngang pumasok. Humiga na ulit ako sa kama at naglaro. Talagang sikat ka pala sa mga babae sa school mo, sabi ni Tan Fifi. Sikat? Wala. Napansin ko, maraming babae sa school mo ang kausap ka. Puro walang kwentang usapan, ayaw ko na silang pansinin. Ang lalaking katulad mo, hindi mo alam kung bakit pero nakakapanatag ng loob. Pero tama ang nanay ko, nakakapanatag ka nga. Pero hindi ibig sabihin nun walang gagawa ng problema. Lalo na ang isang tangang katulad mo na may balak manligaw. Ilang sagutan lang. Madali ka nang basahin at kontrolin. Ang problema, isa kang matigas ang ulo. Malamang, hindi ka nababalik sa dati. Pero sabi ng nanay ko, dapat maaga akong kumilos. Paano ba talaga yon? Hindi rin naman nagpaliwanag si nanay. Dumapa si Tan Fifi at bumulong habang nakahiga sa kama. Tiningnan ko siya at naisip na parang may maling akala si Ninang sa akin. Mukhang kapag bakasyon na at umuwi ako. Kailangan ko siyang makausap ng maayos. Chen Dinshan, handa na akong magpakatanga ngayong gabi. Buti ka pa, iha, swerte mo sa bobo mong daga na ito. Sumandal si Tan Fifi at kinindatan ako habang nakaalalay ang kamay sa ulo. Para akong taang nakatingin sa kanya. Chen Dinshan, sinabi ko na nga yan. Anong ibig sabihin ng tingin mong iyan? Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng nanay mo? Akala ba niya magkasama na tayo? O gusto niya talagang magsama tayo? Makatwiran kong sinabi. Nagalit siya. Sa usapang ito, nasa itaas ako. Oh, nagising ka na ba? Biglang nagising si Tan Fifi at umupo ng mabilis para magtanong. Pero hindi pwede. Kung magsama tayo, parang incest na yon. Tumigil ka nga. Sinipa ako ni Tan Fifi, muntik na akong mahulog sa kama. Tan Fifi, babalaan kita, huwag kang magulo. Hawak ko ang gilid ng kama at tinititigan siya ng may babala. Tumayo si Tan Fifi sa kama, kaya agad akong tumayo sa sahig. Handa akong iwasan ang susunod niyang pag-atake at gumanti. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Inayos niya ang damit at tiningnan ako mula sa itaas. Sige, daga. Maliligo na ako. Nga pala, gusto mo bang makita akong naka-black stockings? O white stockings, o flesh-colored stockings? Ha? Nagdala ka ba ng gano'ng karaming stockings? Hindi ko nakita. Chen Dinshan. Bobo ka ba? Ngayon ba dapat pagtuunan ng pansin yon? Pero talagang hindi ko nakita na nagdala ka ng gano'ng karaming stockings. Naku, bakit ko ba tatanungin yon? Bulong ni Tan Fifi. Tapos tumalon mula sa kama, tiningnan ako ng masama at pumasok sa banyo. Walang dahilan. Biglang nagalit. Talagang hindi ko nakita na may dala siyang stockings.
At hindi ko pa ba nakita ang mga binti niya kahit anong suotin? Kailangan pa ba niyang magtanong? Habang naliligo siya, tumawag ako sa nanay ko. Pinaghihinalaan ko talagang gusto ni Ninang na magsama kami ni Tan Fifi. Kailangan kong sabihin ito sa nanay ko para makausap niya si Ninang. Hindi pwedeng magulo yan. Nang sumagot ang tawag, huwag mong ibaba. May importante akong sasabihin. Buti na lang hindi ako agad pinatay, kaya sinabi ko sa nanay ko ang nangyari ngayong araw. Pero hindi ko sinabi ang away. Sinuri ko sa nanay ko ang ilang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng magsama ni Tan Fifi. Una, magkasama kaming lumaki, walang atraksyon sa isa't isa. Dahil sa tagal na ito, hindi ko alam na sa paningin ng iba, si Tan Fifi ay napakaganda pala. Iyan ang pinakamagandang patunay. Kaya kung pipilitin ng mga magulang, magiging kabaligtaran ang epekto. Hindi maganda para sa relasyon. Pangalawa, estudyante pa kami. Dapat mag-aral ng mabuti ang mga estudyante, kung hindi, labag sa batas. Pangatlo, masyadong magkalapit ang dalawang pamilya. Kung biglang maging magkaugnay, ang mga panganib ay ganito. Hindi pa ako tapos magsalita, narinig ko na ang boses ng tatay ko sa kabilang linya, tumigil ka na sa kakasatsat mo. Satsat ng satsat. Maniniwala ka bang lilipad ako ngayon para patayin ka? Tatay. Huwag mo akong tawaging tatay, Chen Chaonyu. Narinig ko ang masayang tawa mula sa kabilang linya. Nasaan si Fifi? Mahinang tanong ng tatay ko. Naliligo. Ano ang saloobin niya? May sinabi ba siya? Galit siya. Inasar mo na naman ba siya? Hindi. Tinanong niya kung gusto ko siyang makita na naka-black stockings o white stockings. O flesh-colored stockings. Pero ako, tumigil ka. Ang mga bagay na ito ay pribado, nakakahiya kong sasabihin, lalo na sa mga kamag-anak o nakatatanda. Bakit mo sasabihin kay tatay? Agad akong pinatigil ng tatay ko. Naririnig ko pa ang nanay ko na nagpapaliwanag na nagbibiro lang ang mga bata. Marahil naroon din sina Ninang at Ninong. Nakilala ko ang kanilang tawa mula kanina. Hindi ba ikaw ang nagtanong? Akala ko pa naman pinatay na ang tawag. Pero bigla na lang talagang pinatay. Oh, mahirap makipag-usap sa mga nakatatanda dahil may agwat ng henerasyon. Pagkatapos maligo at magpatuyo ng buhok si Tan Fifi, sumiksik siya sa kumot at dumikit sa akin. Ang unang pumasok sa isip ko ay na-miss niya ang bahay dahil pagkatapos ng tawag. Bigla kong naramdaman na may kawalan sa puso ko. Mahigit 2 linggo na kaming narito at hindi pa ako nakakatawag sa bahay. Ngayong narinig ko ang boses ng nanay at tatay ko, bigla ko ring na-miss sila. Kung ako, isang lalaki, ganito ang naramdaman. Ano pa kaya si Tan Fifi? Mahigpit ko rin siyang niyakap. Na-miss mo ang bahay, tama ba? Okay lang. Yakapin mo ako. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Anak ko, Tan Fifi, aso ka ba? Mabilis ko siyang itinulak at sumigaw, mahigpit siyang kumagat sa dibdib ko, sobrang sakit. Chen Dingshan, tanga ka ba talaga o nagpapanggap? Nakahiga na ako sa mga braso mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Miss na miss ko ang bahay. Araw-araw akong tumatawag sa mga magulang mo at mga magulang ko, nag-video call pa. Anong miss ko sa bahay? Galit na sabi ni Tan Fifi sa akin, bakit sila sumasagot sa tawag mo pero hindi sa akin? Tuwing tatawag ako, either ibababa nila o sasabihin na busy. Kung hindi dahil sa ilang beses na nakakasagot sila, akala ko na block na ako sa kanila. Nagreklamo ako ng sobrang inis, tapos isang unan ang tumama sa ulo ko at may biglang puwersa sa bewang ko. Natumba ako sa kama. Telepono, telepono, telepono. Sino bang may pakialam sa telepono mo? Simula ngayon, mag-aaral na akong mabuti sa eskwela. Regular kong ipapadala ang allowance mo. Huwag ka nang tumawag sa akin. Hindi rin ako tatawag sa'yo. Maging single ka na habang buhay. Ayoko na sa'yo, putang ina. Pagkasabi niya, tinakpan ni Tan Fifi ang sarili ng kumot at natulog sa kabilang side. Naisip ko, kailangan bang magalit ng ganyan? Kung ayaw niyang mamiss ang bahay, okay lang. Hindi ko naman siya sinisisi. Pero bakit ang mga magulang ko ay laging hindi sumasagot sa tawag ko? At bakit ngayon bigla silang sumagot ng mabilis? May kakaiba pero huli na. Matulog na muna, isipin na lang mamaya. Gabing iyon. Naghiwalay kami ng tulog, walang istorbo. Simula noon, halos 1 buwan kaming walang komunikasyon. Tinawagan ko siya, hindi sumagot. Sinabi niyang huwag akong tumawag, pero ito ay galit lang. Hindi naman ako tuwid na lalaki, paano ko hindi siya tatawagan? Pero hindi siya sumasagot. Kaya nag-alala akong pumunta sa eskwela niya at wala siya, sayang lang ang oras dahil hindi naman ako sobrang libre. Dahil may isang propesor na nagustuhan ako, kasama ko sila nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ko rin siya napuntahan. Chen Dingshan, tulungan mo ako. Nasa Deep Blue Bar ako, may nanggugulo sa akin. Isang gabi, alas negatibo siyam, hindi ko inaasahan na tatawag siya ulit, at ito'y isang tawag para humingi ng tulong. Tumakbo ako ng mabilis, malapit lang siya, hindi lalampas sa 2 kilometro. Parang sprinter ako, mula sa dorm, wala pang 5 minuto nakarating ako sa lugar niya. Pagdating ko, nakita ko si Tan Fifi at 3 ibang babae na tumatakbo palabas ng bar. Dose-dose ng lalaki ang sumusunod, sumisigaw o nagpapanggap na humahabol, sadyang tinatakot sila. Tumataas ang adrenaline ko.
Sumipa ako, tinamaan ang nasa unahan. Mabilis na naging away. Marunong akong lumaban. Pero marami sila at may pumasok sa bar, lumabas na may dalang tubo. Ngayon mahirap na may armas sila. Nakita ni Tanfifi na hindi ako nananalo. At napalo pa ako, tumakbo siya para saluhin ang tubo para sa akin, bumagsak. Naku! Papatayin ko na. Hinampas ko ang tubo, kinuha ko ito, naging Zhao Zilong ako. Kahit isa ay nasugatan ng matindi, marami ang natumba. Dumating ang pulis. Binuhat ko si Tanfifi at tatakbo sa ospital, pero pinigilan ako ng pulis. Inilabas ko ang student bus card, cellphone. Lahat ng nasa akin ay ibinigay ko sa kanila. Malapit lang ang ospital, nasa paligid. Wala pang 1 kilometro. Pagdating sa ospital, nang makita ko si Tanfifi na nasa stretcher. Bigla akong nahilo, nanghina ang mga braso at binti, at bumagsak sa sahig. Doon lang nalaman ng doktor na ako pala ang nasaktan. Pagkatapos malaman ng pulis ang aking pagkakakilanlan, hindi ko inaasahan na magdulot ito ng malaking kaguluhan sa lipunan. Sa harap ng aking silid sa ospital, may pulis na nagbabantay 24 oras. Ang mga pinuno ng eskwelahan, gobyerno, at mga estudyanteng kinatawan ay salit-salit na dumalaw. Dumating pa ang maraming B stations. Dahil ako ang National Gaokao top scorer, hindi biro ang halaga nito. Lalo na't bagong estudyante pa lang ako, napili na akong sumali sa isang grupo na halos kalahati ay mga propesor. Kaya naman sobrang importante ako sa eskwela. At dahil tumakbo ako ng mabilis para kay Tanfifi, at siya naman ay sumalo ng tubo para sa akin, nabugbog ang ulo ko. Binuhat ko si Tanfifi at tumakbo, at ang video na bumagsak ako sa ospital ay na-expose lahat. Naantig ang mga netizen. Mataas ang rating nila. Itinuring kami ng lahat ng estudyante bilang pinakatapat na Diyos ng pag-ibig. Tungkol sa resulta, naramdaman ko ang malalim na seguridad. Ilang mga rektor ng Peking University ang personal na lumabas. Ako na unang gumawa ay walang parusa, sa halip ay nakatanggap pa ng ilang libong kompensasyon. At ang pinakamagaan na parusa sa mga yon ay 6 na buwang pagkabilanggo. Nang magising si Tanfifi, umiyak siya ng sobra sa tabi ng kama. Pagkatapos lumabas ng ospital, madalas siyang pumunta sa eskwela ko. Mas naging matalik ang aming relasyon kaysa dati. Isang gabi, naglakad kami ni Tanfifi sa Yan Garden. Mayroong magandang sinaunang hardin dito na regalo ng Qing Dynasty. Puno ng kasaysayan. Gusto naming pumunta rito. Hawak niya ang braso ko at mahinang sinabi, ang ganda ng buwan ngayong gabi. Nagulat ako. Saan ang buwan ngayong gabi? Tininala ko ang langit. Wala naman. Baka isang tanong iyon? Anong tanong kaya? Maingat kong sinaliksik ang kaalaman sa aking isipan, ngunit wala akong mahanap na sagot. Napaka-challenging ng tanong na ito. Hindi basta-basta sasabihin ni Tanfifi ang ganyan ng walang dahilan. Hinawi ko ang kamay ni Tanfifi at tumawag sa aking kasamahan sa proyekto. Isinalaysay ko ang sitwasyon sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng miyembro ng aming grupo, mahigit 10 tao. Natulala si Tanfifi. Kilala niyang lahat ang mga taong ito, kahit isa ay may ranggong propesor ng Beida. At may ilang tagapayo pa, kabilang na ang 2 master's degree advisor. Sa ganitong lineup, hindi niya magagawang tawagin silang lahat ng sabay-sabay sa Renmin University. Samantalang ako, isang tawag lang, dumating silang lahat. Paano siya hindi matutulala? Dingshan, tiningnan ko na, maulat sa loob ng 2 araw, sabi ni Wang Bo. Tama, dagdag ko pa. Sa buong Beijing at mga karatig lungsod ngayong gabi. At bukas ng gabi, hindi makikita ang buwan, dagdag ni Li Shuzhen. Ang pahayag na ito ay tila hindi tungkol sa klima. Dingshan, mailarawan mo ba ang sitwasyon noong itanong mo ang problemang iyon? Isinalaysay ko sa lahat ang posisyon at direksyon kung saan sinabi iyon ni Tan. Si Tanfifi ay nakatayo sa tabi, nakapisat ang labi, walang magawa habang pinagmamasdan kaming lahat. Pagkatapos, maingat niyang itinaas ang kamay. Agad na itinaas ni Professor Zhao ang kamay upang pigilan siya. Fifi, huwag mong sabihin ang sagot. Magtiwala ka sa amin. Tiyak na malulutas namin ang palaisipan na ito. Pinagmasdan kami ni Tanfifi na kumukuha ng litrato, sumusukat ng direksyon, nagtatala ng bilis ng hangin, at nangolekta ng datos. Bago kami magtungo sa laboratorio, hindi na niya napigilan ang sarili at sumigaw, ang ganda ng buwan ngayong gabi. Ito ay isang sikat na linya sa internet, mula sa salin ng kilalang manunulat na Hapons na si Nachum Soseki. Kung may magsabi sa iyo ng ang ganda ng buwan ngayong gabi, ibig sabihin gusto ka niya. Kung ganoon din ang nararamdaman mo, pwede mong sagutin ng ang hangin ay banayad din. Na nangangahulugang gusto rin kita. Pagkatapos sabihin yon, paulit-ulit siyang yumuko at humingi ng tawad, pasensya na. Gusto ko lang makipagromansa kay Shanshan. Talagang pasensya na. Lahat ay natigilan sa kinatatayuan. Ay, walang kinalaman sa matematika o physics, sabi ng isang tao. Fifi, arts ka pala. Kinakabahang tumango si Tanfifi. Ngunit agad siyang umiling. Finance ang kurso ko. Ah, maganda yon. Ang finance sa Renmin University ay napakahusay, maraming magagaling na alumni. Pagdating ng panahon, maraming oportunidad. Maganda yan. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan ng pagpunta namin ngayon ay makita ang nobya ni Dingshan.
Sige, gabi na. Uwi na tayo. Pagkasabi ni Professor Zhao, tumalikod siya at umalis. Pinagmasdan ko ang kanyang likuran. Sa palagay ko, maganda ang sinabi niya at maayos din ang pag-iba ng usapan. Pero masyadong nagmamadali ang pag-alis. Medyo bawas puntos. Pagkatapos, tulad ng mga sinaunang tao. Tumingala sila sa langit at sinabing, gabi na nga. At ilang sandali lamang, naghiwa-hiwalay na silang lahat. Sinipa ako ni Tan Fifi at tumakbo ng hindi lumingon. Kasalanan ko ito, akala ko nagbibigay siya sa amin ng pahinga. Sa pamamagitan ng isang astronomy-related na palaisipan. Kaya pala wala akong kahit anong ideya. Biglang, 2 taon na sa kolehiyo. Sa kabuuan, sa taong ito, ginawa ko ng harang si Tan Fifi. At napakatagumpay nito. Hindi mabilang kung ilang tao ang na-inlove sa relasyon namin kahit sa kanyang paaralan. O sa amin, pati na ang mga kakilala namin sa probinsya ay naniwala. At saka, ang tinatawag ni Tan Fifi na stupid game ko ay sumikat sa internet noong 2 semestre ng unang taon. 10 araw matapos ilunsad, kumita ako ng 50 milyon. Dito, ang dahilan ng maagang pag-angat ay tiyak na dahil sa mga video kung saan iniligtas ko si Tan Fifi. Tunay nga na ang swerte at sakuna ay walang pintuan. Tanging tao ang nagdadala nito. Sa pamamahala ng aking ninong, itinatag ko ang Fifi Game Company. Ang legal na kinatawan ay si Tan Fifi at siya rin ang CEO. Ngunit ang tunay na may-ari ay ako. Sinabi ni Tan Fifi na ang lahat sa labas ay naniniwala na kami ay magkasintahan. Kung hindi siya ang legal na kinatawan, magkakaroon ng pagdududa. At hindi ko rin naman marunong mag-manage ng kumpanya. Mas nararapat na siya ang mamahala at wala rin akong lakas. O kakayahang pamahalaan ng kumpanya. Naisip ko may punto siya. Kaya ang pangalan ng kumpanya at legal na kinatawan ay siya. At bago bumaba ang kasikatan, naglunsad pa ako ng ilang maliliit na laro na ako mismo ang sumulat. Sumikat din ang mga ito. Ang halaga ng kumpanya ay lumampas sa 20 bilyon. Sinabi ng tatay ko na ang halaga ko ay ilang beses na mas malaki kaysa sa aking ninong. Ito ay lubos na hindi inaasahan. Sa totoo lang, dahil lang sa ang mga simpleng laro sa merkado ay napakabobo at hindi talaga masaya. Kaya gumawa ako ng sarili ko. Hindi ko inasahan na sikat ito. Habang nilalaro ang laro ko, sinabi ni Tan Fifi, Diyos ko. Tama nga ang tatay ko. Ang mundo ng mga henyo ay isang mundo na hindi natin mga mortal. Kailanman mauunawaan. Chen Dingshan, sobrang galing mo talaga. Kahit anong gawin mo, jackpot agad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at sumimangot sa akin, patawarin mo ako. Na lagi kitang itinuturing na isang tangang groundhog. Sige na. At saka, hindi ito stupid game. Tiningnan ko siya ng masama. Napakababa ng emotional intelligence ni Tan Fifi. Bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Tinitigan ako, huwag mo akong sisihin sa puso mo. Napaatras ako, mabilis kong inayos ang cellphone ko. Totoo bang isinulat mo lang yan dahil sa inip? Tanong niya muli. Hindi mo ba nakita? Tuwing naiinip ako sa hotel, naglalaro ako ng laro. Kapag hindi maganda ang pakiramdam ko, pumapasok ako sa background at nagbabago ng mga bagay. Sabi ko, madalas kaming pumunta sa 5-star hotel na ito tuwing weekend para mag-check-in, para lang malaman ng iba na totoo kaming magkasintahan. Gamit ang cellphone ay nagsulat ng programa. Hindi naman lahat, basta simple lang ito. Gusto mo bang matuto? Hindi na lang. Kailan ka natutong gumawa ng laro? Pagkatapos ng college entrance exam, noong panahong naghihintay ako ng resulta ng pagsusulit, nainip ako at nanood ng tutorial online, tapos nagsimula akong mag-eksperimento. Ang galing mo. Kaya pala tuwing magkasama tayo, laging nakadikit ang cellphone mo sa kamay. Hindi ko inaasahan na gumagawa ka pala ng malaking bagay, Chen Dingshan. Hindi na kita tatawaging groundhog mo lang ngayon. Bigla, ibinaba ni Tan Fifi ang cellphone at pinisil ang mga templo niya. Huminga siya ng malalim, tumingin sa akin, at nagmura. Chen Dingshan, naiinip ka ba kapag kasama mo ako? Hindi naman. May laro naman kasi. Tangang groundhog at bobo na laro. Mura ni Tan Fifi. Pinatay ang laro, umakyat sa kama at pumasok sa kumot. Ngayon ay hindi na siya nakikipag-away sa akin. Sa matinding pagkainit lang ay nagsisipaan kami. Sa totoo lang, naiinggit ako kay Tan Fifi. Mula nang pumasok siya sa kolehiyo. Kahit saan siya pumunta, siya ang pinakamaliwanag. Naku, pareho lang tayong tao, bakit hindi ako kagandahan ni Tan Fifi? At kaya kong magustuhan ng iba. Tumingin ako sa salamin, ngayon ay sikat na ako sa buong eskwelahan bilang isang malaking personalidad. Pangulo ng Student Council, pambansang pangulo ng Union ng Mag-aaral, ang galing, di ba? Bakit wala pa ring babaeng nagtatapat sa akin o sumulat ng liham pag-ibig? Dahil ba? Sa panlabas may girlfriend na ako, pero kung gusto talaga nila ako, bakit hindi sila sumubok ng matapang? Bukod dito, hindi pa naman ako kasal. Shanshan, ano ang balak mo sa hinaharap? Tanong ni Tan Fifi habang inilalabas ang ulo. Gusto kong gamitin ang mga taon sa kolehiyo. Upang makamit ang ilang tagumpay. Naisip ko sandali, seryosong sinabi. Umalis ka. Muli niyang tinakpan ng kumot, tuluyan akong pinabayaan. Ang babaeng ito, laging nagagalit ng walang dahilan.
Gusto ko talagang makamit ang mga bagay. Dito may pinakamahusay na laboratorio sa bansa, paglabas. Saan ako makakakuha ng ganitong pagkakataon? At parang may gusto si Tanfifi sa akin, kahit itinatago niya ito ng mabuti. Pero nakita ko pa rin. Pero hindi ko siya binisto, hindi siya magaling sa emosyon. Kung sasabihin ko, mapapahiya lang siya. Pero hindi ko inaasahan na ang isang tulad niyang maningning ay magugustuhan ako na isang walang halagang alikabok. Hindi ko talaga inaasahan. At sinusuportahan din ng pamilya namin ang aming relasyon. Kaya sa tingin ko, kung hindi ako gagawa ng tagumpay, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Dahil siya ay parang buwan. Ako'y isang walang halagang alikabok. Pagtatapos ng unang semestre ng ika-4 na taon, matapos ang isang taon ng saradong pag-aaral ng aming team, ang aming pangunahing bagong chip ay matagumpay na nagawang. Ito ay isang siyentipikong proyekto na pinili kong sumali simula noong unang taon. Napakataas ng antas, hindi ako makakasali kung hindi ako pambansang top score sa college entrance exam. At sa huli, ako ay naging isa sa mga pangunahing leader ng proyektong ito. Ang chip na ito ay kayang magproseso ng ultra-high-speed data at wireless communication signals sa napakababang bandwidth at konsumo ng kuryente. Sa militar, nagkaroon ng malaking pagsulong sa pag-decode ng radio signals, radar targets, pagsubaybay at high-speed digital data processing. At kasama nito, nakagawa rin kami ng isa pang chip na kayang kumuha ng visual na impormasyon na may mataas na bilis, mataas na katumpakan, at mataas na dynamic range, nagdulot din ng bagong pagsulong sa artificial intelligence at visual technology. Ang pagsasama ng dalawang ito ay nagpataas ng aming mga armas ng isang buong henerasyon sa militar at nagbigay din ng mas maginhawang serbisyo sa sibilyan. Ako at ang aking team ay naging tanyag sa loob at labas ng bansa. Galing ko, bago pa ako graduate, nakatanggap na ako ng maraming imbitasyon mula sa mga kilalang kumpanya sa loob at labas ng bansa upang bumisita. Sa araw ng paglabas, dumating si Tanfifi ng maaga sa eskwelahan ko para maghintay. Mahigit isang taon mula nang huli ko siyang makita, pakiramdam ko parang may sumabit sa puso ko. Dahil sobrang laki ng pagbabago niya, anak, hindi ko maipaliwanag sa salita kung ano ang nagbago. Basta pakiramdam ko parang sobrang babae na siya, ang ganda ng mukha niya na para akong napatanga. Noon ko lang talaga na-realize na si Tanfifi ay talagang napakaganda. Sa isang taon na ito, nagkulong ako, hindi ko siya nakita, pati ang aking mga magulang. At ang komunikasyon sa labas ay sa pamamagitan ng landline, dahil ang proyektong ito ay may mataas na antas ng lihim. Kapag pumasok na sa kritikal na yugto, upang maiwasan ang paglabas ng lihim, ako at ang aking team ay hindi umalis ng laboratorio at may mga armadong sundalo na nagbabantay buong araw. Hindi nabanggitin ang pamilya, kahit ang prinsipal ay kailangan ng permiso para pumasok. Tumingin siya sa akin ng walang malay. Inayos ko ang aking damdamin at sinabi, matagal na tayong hindi nagkita. Bigla siyang umiyak ng walang dahilan, ang mukha niya parang sinasabi na parang. Sumugod siya sa akin at niyakap ako, medyo naguluhan ako. Dati maraming beses nang nangyari ito. Bakit ngayon ay sobrang laki ng pagbabago ng damdamin ko? Umiyak siya hanggang sa naging hikbi, sa aking mga bisig ay halos hindi siya makahawak. Nahulog siya sa lupa at tumingin sa akin na may hinanakit, pagkatapos ay ibinaba ang tingin. Biglang naging galit ang ekspresyon niya. Putang ina, Chen Dingshan. Nasa bulsa mo pa rin ang kamay mo. Pinunasan niya ang luha at sumigaw, ah. Agad kong inilabas ang kamay ko. Bakit mo inilabas? Hindi ba malamig? Panunuyan niyang sabi, medyo. Muli kong isinabalik ang kamay ko sa bulsa. Chen Dingshan, ikaw na tangang groundhog, ibinalik mo pa. Nakita ko sa titig ni Tanfi ang intensyong pumatay. Agad ko na namang inilabas. Hindi mo ba nakikitang nasa lupa pa ako? Mabilis akong yumakap at tinulungan siyang tumayo. Kung gusto mo lang naman akong tulungan, sabihin mo na lang diretsyo. Ang ikot-ikot mo, nalilito tuloy ako. Mahigit isang taon na. Sa unang tingin, akala ko nagbago siya. Pero wala pa ring pagbabago. Mababa ang emotional intelligence at hindi marunong magpahayag ng totoong intensyon. Sino naman ang may oras para manghula ng paulit-ulit? Gaya ng sabi sa internet, mahilig magpakaarte. Pagkatapos ko siyang tulungang tumayo, sinipa niya ako at itinuro, pinag-iisipan mo na naman ako ng masama, di ba? Putang ina, saan ba ako nagkamali? Pagkatapos, hinawakan niya ang kwelyo ng damit ko at tiningnan. Gaano ka nakatagal hindi naligo? Hindi naman matagal. Ang baho na ng amoy mo at nangingitim na ang kwelyo ng jacket mo. Hindi naman matagal. Hindi ka nag-ayos ng buhok, hindi nag-ahit. Ang dumi-dumi mo. Ganon din ba ang iba? Medyo ganon din, hindi naman lumalabas, 24 oras naka-aircon sa lab. Hindi ko naramdaman ang pagpapawis kaya hindi na ako nag-abala. Diyos ko! Pagkasabi niyon, hinila ako ni Tanfifi. Sa parking lot. Nakita ko ang danyu ko. Danyu ko. Tumakbo ako palapit. Niyakap ito at umiyak mismo sa lugar. Hindi bababa sa 2 taon ko itong hindi nakita, at iba ang buhay ko sa kolehiyo kumpara sa ibang estudyante. Ilang araw lang ang bakasyon ko tuwing tag-init at taglamig. Bago mag-lockdown, 1 taon, ilang beses ko lang ito nagamit.
Pero kahit papaano, nakikita ko pa ito. 2 taon na akong hindi nakakita. Nagalit si Tanfifi at pumadyak. Sumigaw at dumiretso sa akin para sipain ako ng paulit-ulit. Nakadapa ako sa katawan ng danyo, hinahalikan nito ng paulit-ulit. Hindi ko pinapansin ang mga sipa niya. Inilalabas ko lang ang aking pananabik. Sa loob ng sasakyan. Tumawag siya sa hotel at ipinapuno ang bathtub. Pagkatapos, pumunta sa supermarket at bumili ng maraming bagay. May pang-scrub, pang-ahit ng buhok at iba pa. Putang ina, itong babaeng marahas at walang emotional intelligence. Gusto akong gupitan ng buhok. Pagdating sa hotel, diretsyo niya akong hinila papasok sa banyo. Sa ilalim ng banta ng bawat sipa niya, wala na akong natira kahit shorts. Putang ina. Gusto pala akong paliguan at gupitan at iba pa. Sa madaling salita, nagsama na kami. Nakatikim ng tamis, naglaban buong gabi. Pero parang may natitira pa akong lakas. Bakit may ganyan kang video sa phone? Tanong ko nang may pagtataka habang nakahiga. Nang marinig yun ni Tanfifi, inilibing ang ulo sa kumot. Binuksan ko ang kumot at patuloy na nagtanong, talagang curious ako. Bakit may ganyang video ang isang babae? Naasar si Tanfifi. Chen Dinshan. May sakit ka ba? Bakit ako mayroon, hindi mo ba alam? Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman? Putang ina, gusto talaga kitang patayin. Kung ayaw mong sabihin, huwag. Hindi ko akalaing ang tignan mo'y malamig pero pervert ka pala. Putang ako ho ibinigay sa akin ng nanay ko. Sige, para hindi kami mawala ng alam. Pagkatapos sabihin. Muli siyang nagtago sa kumot. Ah, ganun pala yon. Sa totoo lang, hindi naman kailangan. Kahit hindi ako nagpraktis, alam ko na ang teorya. Napabulalas ako. Hindi ko pa ito naranasan, pero sa lab, maliban sa akin, lahat ay may asawa na. May mag-asawa pang ang pareho sa lab. At ang mahigit 1 taon na lockdown ay nakakabagot at mahirap. Kaya madalas silang magkwento ng bastos para magpahangin. Kaya alam ko ang teorya. Hoy, Fifi, Fifi. Bigla kong gustong malaman ang naramdaman niya. Kaya binuksan ko ang kumot at sinigaw, ano? Sumilip si Tanfifi at sumagot ng may inis, ano ang naramdaman mo? Noong una, medyo masakit. Pagkatapos ng pangalawang beses, wala nang naramdaman. Naalala ni Tanfifi at sinabi, paanong walang naramdaman? Impossible iyon. Wala talaga. Ang 3 beses mo, hindi pa umaabot ng 5 minuto. Ano ang mararamdaman? Nang marinig iyon, medyo nalungkot ako. Kung alam ko lang na ganyan kakabilis lagi. Hindi na ako nag-abalang maglinis. Nakakapagod. Patuloy na reklamo ni Tanfifi. Pakiramdam ko, parang kutsilyo ang mga salita ni Tanfifi na tumusok sa puso ko. Akala ko hindi ka panipaniwala ang bagay na ito. Ang babae sa video ay malamang nag-arte lang. Sa totoo lang, wala akong naramdaman. Seryosong sabi ni Tanfifi. Tanfifi, sinasadya mo ba akong hiyain? Medyo nagalit na ako. Biglang napagtanto ni Tanfifi na masakit ang kanyang sinabi. Agad niyang inabot ang mga braso sa leg ko at inalo, hindi naman. Sa totoo lang, may naramdaman naman ako. Sa susunod susubukan kong maging kagaya ng babae sa video. Tulad noon, nako, sinasabi mo bang hindi mo ako sinasadya hiyain? Umurong ako at lumabas sa kanyang yakap. Uy, una ko rin ito. Wala rin akong karanasan. Hindi ko alam kung anong sasabihin na tama. Hindi ko rin alam kung anong kilos ang dapat. Sa madaling salita, ipapangako ko sa iyo na sa susunod, kahit wala akong pakiramdam, gagawin ko ang lahat para maging gaya ng babae sa video. Masaya ka na ba? Ayaw ko. Gusto ko na ipakita mo ang tunay mong nararamdaman. Pero wala akong pakiramdam. Naku, Tanfifi, gusto mo lang akong patayin sa inis. Chen Dinshan. Talagang hindi ko maintindihan ito. Wala akong pakiramdam, pero pinipilit mo akong ipahayag ang tunay kong nararamdaman. Pero paano ko ipapahayag kung wala akong pakiramdam? Hindi mo rin pinapayagan. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Inilibing ko ang ulo ko sa unan, halos umiyak. Pero gumapang siya sa likod ko, yakap ako at malumanay na nagsabi ng mga salitang. Niyurak ang dignidad ng isang lalaki sa lupa. Tapos, akala niya nagdaramdam lang ako. Sinasabi ng pamilya ko na wala akong emotional intelligence. Sa tingin ko, si Tanfifi ang pinakawalang emotional intelligence. Nang mag-check out na kami sa hotel, dumating ang 4 naming magulang para sunduin kami. Pagpasok, tiningnan ng 4 na magulang si Tanfifi. Agad na mula ang mukha niya hanggang leeg. Pero bahagya siyang tumango. Naku, kahit siya na ganoon katapang. Nahiya rin pala. Sa kanila ako tiningnan. Naawa at pinuri nila ako. Ang saya. Pagkatapos ng tanghalian, dinala nila ako sa aking kumpanya. Naku, isang buong gusali na puro aking game company. Ang galing di ba? Ipinakita ng tatay Ampon sa akin ang isang laro na ginagawa pa lang ng technical department. Matapos panoorin, sinabi ng tatay ko, ang larong ito ay may pakiramdam sa simula, pero sa dulo ay wala na talagang pakiramdam. Wala ring pakiramdam sa skin style, wala rin sa skill effects. Nang marinig ito, muntik nang mahulog ang tablet ko sa mesa. Totoo, sinubukan ko itong laruin. Wala rin akong pakiramdam. Nagsalita rin si tatay Ampon. Okay lang naman. Medyo may pakiramdam.
Pero hindi ako masyadong marunong sa laro, kaya hindi ako magkokomento. Sabi rin ni Nanay Ampon, walang pakiramdam. Nandito pa ang mga tao sa technical department. Paulit-ulit ninyong sinasabing walang pakiramdam. Dapat ninyong malaman na hindi tinatanong ng mga bituin ang mga manlalakbay, at hindi binibigo ng panahon ang mga taong may puso. Alam ba ninyo kung gaano kahirap ang kanilang pagpapaunlad ng laro? Nakikialam ako. Galit na sabi, paulit-ulit nilang pinaparamdam sa akin ang keyword na walang pakiramdam, at talagang nasasaktan ako. Lahat kami ay nagulat at natulala sa akin. Nagswipe ako sa tablet at muling nagsabi, paano naging walang pakiramdam? Saan walang pakiramdam? Sa tingin ko ayos naman. May pakiramdam naman. Pagkatapos, inihagis ko ang tablet sa mesa. Kung ano ang gusto ng puso ko, kahit mamatay ako ng 9 na beses, hindi ako magsisisi. Huwag ninyong hiyain ang mga taong nagpupursige sa kanilang pangarap. Agad na nagsabi ang technical department na ito ay normal na trabaho, hindi sila nahihiya. Biglang tumawa ng malakas si Tanfifi. Galit akong umalis. Matagal pagkatapos. Natagpuan nila ako sa isang silid ng tsa. Tumingin sila sa akin na parang gusto tumawa, kaya napahiya ako. Alam kong sinabi ni Tanfifi ang dahilan. Si Tanfifi ay hindi lang walang emotional intelligence, pati mahiyain. Talagang nakakainis. 5 silang naghalinhinan sa pag-alo sa akin bago ako pumayag na umuwi kasama sila. Binilhan nila ako ng villa sa Beijing. Ang dalawang pamilya ay unti-unti ring inililipat ang sentro ng kanilang kumpanya sa Beijing. Pag-uwi sa bagong bahay, sinabi ng tatay ko, tingnan mo ang maliit na tulay at umaagos na tubig. May pakiramdam ba ang pavilion na ito? Sobrang may pakiramdam. Sabay-sabay na sabi ng 3 matanda. Sumigaw si Tanfifi at tumakbo papasok ng villa, iniwan akong nag-isa sa hangin. Sa mga sumunod na araw, tinanong ko ang isang propesor sa medisina ng Peking University para sa aking kaibigan. Nalaman kong ang bilis ay dahil sa nerbiyos. Kapag nasanay na, hindi na ganoon kabilis. Kaya sa tuwing may libre ako, nakikipag-discuss ako kay Tanfifi. Hindi ba siya ang hadlang sa aking daan? Kaya kailangan kong daanin siya. Hindi ba siya nagsasabing walang pakiramdam? Hindi ako titigil hanggat hindi siya humihingi ng tawad. Sa madaling salita, hindi na kami nag-aaway. Sa mga problema, nag-uusap na lang. Nang maglaon, kami ni Tanfifi sa bahay. Pumili kami ng magandang araw at nagpakasal. Sa araw ng graduation, nagkaroon kami ng napakagandang kasal. Hindi lang mga kilalang leader ng mga sikat na kumpanya sa loob at labas ng bansa ang dumating para bumati. Pati ang gobyerno ay nagpadala ng tao. Pagkatapos ng graduation, hindi na nagpatuloy sa pag-aaral si Tanfifi. Sa halip, inasikaso niya ang kumpanya. Ako naman, syempre, nanatili sa Peking University para mag-aral at magsaliksik. Sa 2 taon, nagkaroon kami ng anak. Tapos na ang kwento.